magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service at sa ating pong pasimula. Ayan, tinatawagan po natin ang ating praise and worship. Okay, ang ating pong opening prayer, tinatawagan po natin si Brother Reynan Lazada. Okay, sige po, ito muna yung magsitayo para po sa ating pong pabungat na panalangin para po sa ating pong paghahanda sa ating pong pagsambang ito. Heavenly Father, salamat po muli sa buong maghapon, buong magdamag, ang inyong pong pag-iingat, pagkabay sa aming pong mahimbing na pagtulog. Salamat din Panginoon sa aming kalakasan na inyong pong pinagkakaloob sa amin. Lord God, dalangin po namin na kami po ay inyong pong pagpalain sa araw na ito, sa muli po namin pagsamba sa inyong pong harapan. Pagpalain niyo po lahat, Panginoon, na mga gaganap, Lord God, sa inyong pong harapan, sa praise team, speaker po namin, tagalikom ng handog, maging sa amin pong magbibigay ng verse para po sa aming pong offering, Lord God. Purihin ka, Lord God, sa pong pagsambang ito. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po sa ating opening song, tinatawagan po natin ang ating song leader, Sister Cristita Bars. Good morning po sa bawat isa. Tayo po'y magpahanda sa Panginoon. Sa umaga pong ito, sa ating pong pagsamba sa Kanya. Awitin po natin, Come Holy Spirit, at let us invite the Holy Spirit to move in this place. Sa ating pong kalagitnaan, hinihingin po natin ang paggabay ng Holy Spirit. sa Psalms 95:1 hanggang 3. Sige po, tayo pong lahat ay sama-samang bumasa ng scripture natin. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock
our salvation. Verse 2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung mawis sa ating pong Diyos na buhay. Yes, Lord God. Our God will sing you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you.
Your name is holy forever in our lives, Panginoon. Tayo po'y patuloy na umawit sa Panginoon. Sabi po sa song, Your name is the highest, Your name is the greatest. At walang ibang pangalan na ibinigay kundi pangalan ng ating Panginoong Jesus para sa ikaliligtas ng lahat. Every generation, Lord God, will sing of your praises, of the holiness of your name.
Your name stands above them all, and the angels cry, holy, creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, God. Hear your children sing, God. Kayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Panginoon, muli po sa umaga po ito, patuloy ka po namin itinataas sa aming pong kalagitnaan. Lord, alam po namin na ang inyong pong mga anak ay narito na kung saan ay meron po silang mga kanya-kanyang naisin para po sa inyo. Ang aming pong panalangin, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang tumatag po sa lahat ng kanila pong pangangailangan. Ano man po ang kanila pong pinagdadaanan, kayo din po, Panginoong Diyos, ang nais po namin maranasan po ito. Sa umaga pong ito, Panginoon, nais po namin itaas, luwalhatiin at dakilain po kayo sa bawat buhay ng iyong pong mga anak na narito sa inyong pong harapan. Alam ko po, Panginoon, hindi po namin alam ang kanila pong mga pinagdadaanan. But, Lord, alam po namin na kayo po ang higit na nakakaalam sa kanila pong mga pinagdadaanan. Kaya ang aming pong panalangin, Panginoon, hipuin niyo po sila at bigyan ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Purihin ka nga po, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat po. Ang lahat ng ito ay sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating po lahat. Tayo po'y makakaupo na po. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Pagsabi nga po ninyo sa inyo pong mga katabi, salamat kapatid. Nandito ka sa umagang ito. Hindi po ito aksidente. So, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Gusto ko pong humingi ng paumanhin po sa inyo at hindi po si Pastor ang inyong nasa harapan. Si Pastor po ay meron pong trangkaso. Kahapon po galing po kami sa Montalban. Pag-uwi po namin ay nag-chill na po siya. Ginaw na po siya. At hindi po namin napigilan yung kanyang, talagang yung ginaw na nararamdaman po niya ay talagang yung ko lang nakita sa kanya. So, yun po, napuyat po ang inyong pong lingkod. Dahil inantabayanan ko po yung kanya pong, ang taas po kasi ng kanya pong fever. Kaya kung ano-ano yung pinunas ko po sa kanya, pinunasan ko po siya ng malamig na tubig na may alcohol. Nako, hindi pa rin po na bumababa ang kanya pong fever. So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung kanya pong iniinom na gamot dahil yung Biogesic, hindi po tumalab sa kanya. Nakadalawa, nakatatlo na po yata siya. So, pinalitan ko po siya ng BioFlu.
So habang hinihilot ko po siya, pinunasan ng malamig na tubig, yung medyo lumabas yung kanyang pawis po. So ngayon ay hindi pa rin naman po siya okay. So patuloy po natin siyang ipanalangin at hindi po biro ang tumayo sa harapan ng biglaan. Pero sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos, yun po ang ating pong pinanghahawakan. So sa umaga pong ito ay pag-aralan po natin ang benefits of trusting God. Benepisyo ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 1 hanggang 9. So, babasahin ko po ito at kayo po ay sundan na lamang po ninyo. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na mapaparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikibati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Last verse. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Tayo po'y tumayo kung samantala po tayo pinananalig. Aming Ama, sa umaga po ito, patuloy ka po namin itinataas, niluluwalhati, dinadakila at pinararangalan sa aming pong kalagitnaan. Nais po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap sa panahon ng aming pong pag-aaral ng iyong pong mga salita. Samahan niyo nga po kami, mangusap po kayo at higit sa lahat, Panginoon. May apply po namin sa aming pong mga buhay, ang mga pag-aaralan po namin sa umaga po ito. Gamitin niyo rin po ang iyong pong lingkod at itago niyo po sa inyong pong likuran. At ang mga labi po niya ay yun lamang pong salita mo ang siyang masabot, Panginoon. Purihin ka nga po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, benefits of trusting. Sino po sa atin ang madaling magtiwala? Una, sa tao. Madali po ba tayong magtiwala sa tao? Walang sumasagot. Siguro, ibig sabihin, madali silang magtiwala. So sa atin, bilang mga mananampalataya, ay hirap tayong magtiwala sa tao, di po ba? Lalo na kung kamimit lang po natin sa Kanya. Lalo na kung hindi pa po natin siya gaano kakilala. Hirap po tayong magbigay kaagad ng tiwala sa tao. So sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, sa Proverbs 16 verse 1 to 9, ang sumulat po ay ang Kawikaan o ang Proverbs na si Solomon. Si Solomon ay isang pinakamayaman na tao, makapangyarihang hari, at pinakamarunong na tao na nabuhay sa kanyang kasaysayan sa Biblia. So hari, makapangyarihan. Kapag sinabi po nating hari, di ba? Kapag nag-utos siya sa atin, ano ang kaagad ang ating pong tugon? Di ba? Agad-agad. Kasi hari eh. Ano pa po? Makapangyarihan. Marunong sa lahat. Minsan yung ating pong karunungan ay para po bang ibinababa natin ang ating pong sarili. Pero katulad nga ng sinabi, na si Solomon ay pinakamayaman na tao, pinakamakapangyarihan na hari, at pinakamarunong na tao sa kasaysayan ng Biblia.
Kaya naman, nararapat lamang na paniwalaan po natin ang kanyang mga advices o mga, yun nga po yung kanyang pong mga payo. Meron po tayong 3 puntos na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Una, trusting God can purify our motives. Second, trusting God can purify every actions, every word, and every thought. Third, ang ating pong pangatlo, trusting God can extend our limitations. So, puntahan po muna natin ang unang puntos. Ang sabi po niya, trusting God can purify our motives. Na makikita po natin sa unang mga talata sa Proverbs chapter 16, 1 to 3, ang sabi po niya, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon si Yahweh ang nakatatanos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Paano po ba natin masasabi na malinis ang ating pong motibo sa lahat ng ating pong mga ginagawa? Paano po ba natin masasabi na malinis po ang ating pong motibo sa lahat ng ating pong mga ginagawa? Halimbawa, sa ating pong mga trabaho. Ilan po sa atin dito ang nagtatrabaho? Si Jack, nagtatrabaho naman, nakatayo nga po sa iyong harapan. Di po ba? So, sa ating pong trabaho, ano po ba ang motibo po natin? Bakit po tayo nagtatrabaho? Siyempre, kaya po tayo nagtatrabaho para matustusan yung pangangailangan ng ating pamilya. Ano pa po? Bakit po tayo nagtatrabaho? Upang mabigyan ng kinabukasan ang ating pong mga anak. Bakit po tayo nagtatrabaho? Upang gumanda ang ating pamumuhay. Yun po yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. Pero kung wala po tayong trabaho, wala pong lahat yun. Kaya dapat sa ating pong motibo, sa ating pong pagtrabaho, makita po yung kalinisan. Hindi po tayo nanloloko, hindi po tayo nandadaya, hindi po tayo naninira doon po sa ating pong mga kasama sa trabaho. Kaya kinakailangan ang ating pong puso, ang ating pong buhay, kinakailangan tama po ang ating pong motibo. Alam mo po lahat tayo, kaya tayo nagtatrabaho ay may mga dreams po tayo. Gusto nating magkaroon ng business. Gusto nating gumanda ang ating pamumuhay. Pero ang tanong, totoo po ba? Tama po ba yung ating pong motibo? Baka naman yung ating motibo kaya tayo nagtatrabaho ay para lang magpayaman. Wala naman pong masama doon. Ang ating pong motibo ay para po itaas, ipagmalaki ang ating sarili. Ang ating pong motibo ay para lamang sa pangsarili lamang po natin. So yung mga ganun pong motibo ay mali po yun. Hindi po yun dapat at karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos na motibo ay yung maging malinis po tayo sa Kanya pong harapan. Dahil ang sabi nga po niya, trusting God can purify our motives. Kailangan, totoo po tayo sa harapan ng mga taong nakakasalamuha po natin. Even sa ating pong mga pagtatrabaho, kasama na po doon yung mga katrabaho po natin. Ang tanong mga kapatid,
Sa atin po bang pagtatrabaho, tama po ba yung motibo po natin? Kung tama po, ang tama ay ganito. Hindi tayo nanloloko, hindi tayo nanlalamang, hindi tayo nandadaya. Yun po yung maling motibo. Pero yung tamang motibo, may takot po tayong gumawa ng mga bagay na taliwas doon sa mga binanggit natin. Kaya kinakailangan tingnan po natin ang motibo ng ating pong puso. Ang motibo ng ating pong pagkatao. Kumusta po mga kapatid? Pagdating po doon sa mga kasama po natin sa trabaho. Nakikita po ba ang Diyos sa ating pong buhay? Na masasabing, bakit ikaw kakaiba? Bakit ikaw parang, ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo? Ibig sabihin, merong kakaibang nakikita sa iyo. So, kinakailangan makita po natin sa buhay po natin si Jesus o ang ating Panginoong Diyos ay nagre-reflect sa ating pong mga buhay. Katulad kanina, ang sabi ko, wala naman pong masamang magtrabaho. Kasi kaya tayo nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng ating pong pamilya. Mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pong pamilya. Iyon po ay nais ng Diyos para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, wala naman pong masamang mangarap. Mangarap ng makapagpatayo ng magandang bahay. Sino bang ayaw nun? Di po ba? Lahat naman tayo mayroong nagnanais ng gano'n. Ano pa? Nangangarap po tayo na magkaroon ng business. Hindi po monkey business po Yung business na masasabi po natin, nalalago. Ano ba? Kaya lang, mangyayari lamang po ito kung ito po ay tama ang ating pong motibo, hindi po negatibo. Kaya kung titingnan po natin, makita po sa bawat buhay po natin yung tamang motibo na kung saan sa lahat ng ating pong ginagawa, sa lahat ng mga iniisip po natin, sa lahat ng mga bagay na nais ng Diyos. Kasi kung hindi po tama, mabibigo lamang po tayo. Paano po ba tayo mag-business? Di ba, ang pag nagtayo ng business, hindi po ito basta-basta. Marami po tayong puhunang gagawin po rito. Sabi nga dito, kapag tayo po ay nag-business, kailangan ng puhunan, kailangan ng lugar, kailangan natin ng strategy kung paano natin patatakbuhin ang business. Di po ba? Pero kung hindi tayo marunong mag-business, ay malulugi lamang po tayo. Wala pong mangyayari kung ito po ay nais mo. Pero, kinakailangan pa rin tayo ay laging tama ang ating pong motibo. Ang tanong, tama po ba ang motibo po natin sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob niya po sa atin? Kung meron man po tayong trabaho, meron po tayong mga pangarap, meron po tayong mga naisip, matutupad naman po ito kung tama ang ating pong motibo sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Trusting God can purify our motives. Kumusta po mga kapatid? Ang ating pong mga motibo sa trabaho, sa pagpapalaki sa ating pong mga anak, at sa marami pa pong bagay. Kailangan po ang makakasagot po niyan. Pero ang nais ng Panginoong Diyos, tama ang ating pong motibo. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon, trusting God can purify every actions, every word, and every thought. Tingnan po natin sa verse 4 ng Kawikaan 16. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang,
at sila'y tiyak na parurusahan. Trusting God can purify our yung actions po natin, yung pananalita po natin, at yung nilalaman ng ating pong isipan. Nagiging malinis po ba tayo sa ating pong pagkilos sa harapan ng ating pong Panginoon? Ang nakikita po ba sa buhay po natin ay ang ating Panginoon po ba? Lalo na po kung kaharap po natin ang ibang tao na nakapaligid po sa atin. Ano po ba ang action po natin sa ating pong kapwa? Nakikita lamang po tayo yung action natin sa church. Kapag nasa labas na po tayo ay iba na po yung ating pong ikinikilos. Trusting God can purify every actions. Paano po tayo manalita? Kumilos sa mga taong nakapaligid po sa atin. Nagiging malinis po ba tayo sa harapan ng mga taong nakapaligid po sa atin? O kaya baka naman ganito po tayo. Okay tayo sa church, pero pagkaharap na po natin ng ibang tao, ay hindi na po tayo okay. Ano po tawag doon? Mapagkunwari po tayo. Ba? Sa buhay Kristiyano, wala pong mapagkunwari. Hindi ko tayo nagkukunwari sa harapan ng Panginoon. Lalo na sa mga taong nakapaligid po sa atin. Dahil tinitingnan po ang bawat kilos natin. Tinitingnan po ang ating pong buhay. Tinitingnan po tayo bilang salamin. Paano kung hindi maganda yung nakikita po sa atin? Ibig sabihin, hindi po tayo namumuhay sa tamang pagkilos po natin. Kinakailangan, nagiging malinis po tayo sa harapan ng ating pong kapwa. Hindi lamang yung tayo lang dito, okay tayo, pero paglabas na, parang iba na yung mga ikinikilos natin. Nagsasalita na po tayo ng mga bagay na hindi maganda. Nakakapagsalita na po tayo ng mga bagay na alam natin na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya ingatan po natin, bantayan po natin ang ating pong mga actions. Maging ang ating pong pananalita. Paano po ba tayo magsalita sa ating pong kapwa? Kinakailangan malanay. May paggalang. At syempre nakikita na ikaw ay tunay na mananampalataya. Hindi yung para bang kung sino po tayo. Hindi yung parang siga-siga po tayo. Hindi po ganun. Dapat kinakailangan makita sa atin ang tamang pananalita na lumalabas sa ating pong mga labi. Lalo na po sa ating pong trabaho. Marami po tayong nakakasama sa ating pong trabaho. Paano po natin ipinapakita na tayo po ay isang mananampalataya? Kumikilos ng tama at nananalita ng tama sa harapan po nila. O baka naman ang kabaliktaran ang nakikita sa atin. Imbis na ang God ang nakikita sa buhay po natin, kabaliktaran, iniisip natin, wala namang nakakakita. Hindi naman alam ni brother na ganito ang aking ginagawa. Oo nga, hindi ka nga nakikita ng iyong kapatid sa pananampalataya. Pero mayroong mas higit na nakakakita sa iyo. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, pag-aralan po natin ang ating pong mga sarili. Tingnan po natin ang ating pong mga actions. Tingnan po natin ang ating pong mga words. Kapag tayo po ay nagsasalita, na tayo po ay nakikitang tayo isang Kristiyano. Nakakalugod pa po ba tayo sa harapan po ng Panginoon? Lalo na po kung may mga bagay na hindi magagandang nangyayari po sa atin. Kasi minsan yung magagandang bagay lang ang gustong-gusto natin. Pero yung mga bagay na hindi ay para bang
isinasa isang tabi na po natin. Mga kapatid, tandaan po natin sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, makita yung tunay na action, word, and thought sa ating pong buhay. Tingnan po natin sa ating pong mga nanay. Paano po ba natin ipinapakita na tayo po ay isang tunay na mananampalataya sa ating pong mga anak? Kasi minsan ang mga nanay ganito eh. Hihingi pa lang anak. Hindi pa nga nasasabi yung gusto. Wala! Tumigil ka. Wala! Diba? Ganun tayo? Mga nanay. Sa ganung karakter po natin ay hindi na po natin na ipapakita ang tunay na pananalita sa ating pong mga anak. Ano pa? Mga nanay, sa ating pong pananalita, kinakailangan hindi yung mga ibang tao ang ating pinag-uusapan. Chismis dito, chismis doon. Buhay ng kung sino ang pinag-uusapan. Mag-ingat po tayo. Dahil hindi po iyan ang nais ng Panginoong Diyos sa atin. Kinakailangan, sabi ng Panginoon, trusting God can purify every action, every word, and every thought. Paano po tayo nag-iisip sa ibang tao? Ay, yan naman kapatid na yan, ano yun eh? Ganito yan, ganito, ganun, ganun. Yan ba ang nilalaman ng isipan natin sa ating kapwa? Puro hindi magaganda? Mag-ingat po tayo mga kapatid. Lalong-lalo na sa ating pong mga nanay. Kasi kinakailangan tayong mga nanay ang dapat na dumidisiplina sa mga maling ginagawa ng ating pong mga anak. Hindi lang ng ating pong mga anak, ng mga taong nakapaligid po sa atin. Sa atin naman po mga kabataan, sino po ba ang dapat na makita sa buhay po natin sa ating pong, sa loob ng eskwelahan? Bilang mga kabataan, dapat maging isang huwarang kabataan po tayo. Hindi yung pakitang tao, hindi yung sa church lang po tayo. Okay, pag nasa ibang lugar na, ay hindi na po tayo okay. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po tayo nakikita ng ating pong mga kapatid sa iglesia ito. Mas may higit na nakakakita. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po ba mga ginagawa ng ating pong mga kabataan? Binubuli po ba kayo? O kayo po yung nambubuli? Uma-absent kayo sa klase dahil alam ng inyong mga magulang nasa eskwelahan kayo, pero wala po pala kayo. Kayo po pala ay namamasyal. Gimik dito, gimik doon. Pasyal dito, pasyal doon. Mga kabataan, maging totoo po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa ating pong pamumuhay bilang anak po niya. Sa atin po namang mga tatay, ano po ba ang iniisip po natin? Alam ko po ang iniisip po ninyo, maging maganda ang inyong pong buhay, pamilya. Pero minsan, hindi po natin napipigilan na meron po tayong barkada. Barkada dito, barkada doon. Minsan naman, yung malalaswang kaisipan. Nag-iisip po tayo ng hindi magaganda. Hindi man po namin alam yon, pero ang Diyos po ang siyang nakakaalam. Panghihinala, tamang hinala, mapaghanap. Totoo po ba to sa inyong mga kalalakihan? Sana naman, hindi naman ano. Dahil tayong mga kalalakihan, kayo po ang sinusundan ng inyo pong mga anak. Sinusundang huwaran bilang ama ng tahanan. Lagi po nating tandaan, mga kapatid. Supilin po natin ang ating pong mga action. Ang ating pong mga pananalita.
ang ating pong mga pag-iisip. Dahil ito yung nagiging dahilan minsan kung bakit tayo nahihiyang lumapit sa ating pong Panginoon. Dahil po sa mga masasamang ginagawa po natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Aminin man po natin sa hindi po tayo perfect. Pero dumarating at dumadating sa buhay po natin na tayo po ay inuudyokan ng kaaway. So maging matalino po tayo. Lagi po natin isipin na ang lahat ng ginagawa po natin ay hayag sa harapan ng Panginoon. Hindi man nakikita ng ibang tao, pero ang Panginoong Diyos ang siyang magsisiwalat nito sa inyo. Kaya lagi po nating alalahanin ang ating pong pananalita, kilos at pag-iisip ay dapat naaayon sa ating pong Panginoong Diyos. Katulad nga ng sinabi ng ating pong Panginoong Diyos, doon po sa talata na binasa po natin. Ang sabi niya sa verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kailangan. So ano man po yung iniisip po natin masama, ano man po yung iniisip po natin gawin na hindi maganda, ang sabi ng Panginoong Diyos, meron pong kaparusahan. Gusto niyo po ba yun? Sino ang gusto? Siyempre, ayaw po natin nun. Ayaw po natin na tayo po ay maparusahan. Subalit minsan talagang hindi natin mapigilan na gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod